Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na biyahe sa Ayala Avenue? Sa episode na ito ng Creepy Pinoy Stories, susundan natin ang mga yapak ni Clarice, isang ordinaryong empleyada na ang simpleng araw-araw na buhay ay biglang babaliktad. Makikilala niya ang kanyang doppelganger, isang nilalang na magpapakita sa kanya na may iba pang mundo bukod sa ating kinagisnan. Huwag bibitaw dahil ang kwentong ito ay magtuturo sa atin na ang bawat anino ay maaaring may taglay na lihim na hindi mo inaasahan. Sa maagang liwanag ng araw, pumasok si Clarice sa isang sikat na kapehan sa Makati. Ang mga paa niya ay kumakatok sa sahig na bato habang pumipila para umorder ng kanyang paboritong kape at pandesal. Isang grande na latte at 2 pandesal please, sabi niya sa barista na ngumiti sa kanya. Umupo si Clarice sa isang sulok, pinuksan ang kanyang laptop at sinimulang magtrabaho habang paminsan-minsang tumitingin sa labas ng bintana kung saan ang mga tao ay nagmamadali sa kanilang mga lakad. Hay, ang aga-aga, traffic na naman. Bulong niya sa sarili habang sumisip-sip ng kanyang kape. Sa kanyang pag-scroll sa Facebook at Instagram, isang post tungkol sa paranormal na kaganapan sa Ayala ang kanyang nabasa. Ngunit pinaliwala niya ito at nagpatuloy sa kanyang mga gawain. Mga kwentong barbero lang yan, isip niya. Hindi binibigyang pansin ang kilabot na dala ng mga kwento. Matapos ang isang normal na araw sa opisina, nag-empake si Clarice ng kanyang mga gamit, nagpaalam sa kanyang mga katrabaho at lumabas ng gusali na walang kamalay-malay sa kakaibang pangyayaring magaganap. See you bukas guys. Paalam niya sa mga office mates niya na abala rin sa pag-aayos ng kanilang mga mesa. Habang naglalakad sa Ayala Avenue, naramdaman ni Clarice ang isang kakaibang lamig na gumapang sa kanyang likuran, na tila may mga matang nakatitig sa kanya mula sa hindi nakikitang mga sulok. Ano ba yan, bigla yatang lumamig, sabi niya, niyakap ang sarili habang nagmamadaling maglakad. Inabutan niya ng kaunting barya si Aling Celia na may matamlay na ngiti sa kanyang mukha habang ang mga mata niya ay tila may itinatagong lihim na hindi masambit. Salamat iha, mahinang sabi ni Aling Celia na nakatitig kay Clarice na parang may gusto pang sabihin. Sa kanyang pagtawid papuntang Bonifacio Global City, bigla siyang nasangkot sa isang bangayan sa 3 tambay na sina Arnel, Bong at Leo na nagdulot ng matinding takot kay Clarice nang sila'y muntik ng manakit. Ano ba problema niyo? Sigaw ni Clarice habang umiwas sa isang suntok na muntik na siyang tamaan. Ang gabi ay hindi pa tapos at ang mga pangyayaring iyon ay simula pa lamang ng isang serye ng kababalaghan na magpapabago sa buhay ni Clarice. Ano kaya ang naghihintay sa kanya pagdating niya sa kanyang kondo? Ang kanyang mundo ay malapit ng magulo ng isang hindi inaasahang bisita. Nang marating ni Clarice ang kanyang kondo, isang hindi inaasahang eksena ang sumalubong sa kanya. Si Mang Rudy, ang security guard na taon na niyang kakilala, ay biglang tumanggi na papasukin siya. Parang hindi siya nakikilala ni Mang Rudy at sinabi nitong may iba nang nakatira sa kanyang unit. Miss, hindi kita kilala, may ibang Clarice na nakatira dito, sabi ni Mang Rudy na may pagtataka sa kanyang mukha. Laking gulat ni Clarice nang makita niya ang isang babae na kamukhang kamukha niya, mula sa damit hanggang sa galaw. Ang babae ay nagpakilala rin bilang Clarice at iginiit na siya ang tunay na may-ari ng unit. Ako si Clarice, dito ako nakatira. Sino ka ba? Hamon ng babae na may kakaibang kumpiyansa sa kanyang tinig. Walang magawa, tinawagan ni Clarice ang pulis. Dumating ang mga ito at pinakinggan ang kwento ng 2 Clarice. Ngunit sa huli,
pumanig ang mga pulis sa doppelganger na naglabas ng mga dokumentong nagpapatunay ng kanyang pagkakakilanlan. Pasensya na ma'am, pero kailangan namin sundin ang ebidensya, wika ng isang pulis habang tinitignan ang mga papel. Naiwan si Clarice sa labas ng kanyang sariling tahanan, naguguluhan at wala ng ibang mapuntahan. Samantala, ang doppelganger ay kalmadong pumasok at marahang isinara ang pinto, na para bang sinasara rin ang lahat ng pag-asa ni Clarice na maibalik ang kanyang buhay. Ngunit habang si Clarice ay nag-iisa at walang magawa sa labas ng kanyang dating tahanan, may mas nakakakilabot pa palang revelasyon na naghihintay sa kanya. Sa labas ng kondo, desperado at nag-iisa, pinilit ni Clarice na gamitin ang kanyang telepono para humingi ng tulong. Subalit, tila may sariling isip ang kanyang gadget. Walang signal at hindi maipadala ang kanyang mga mensahe. Ano ba to? Bakit ngayon pa nagloko tong phone ko? Bulong ni Clarice sa sarili habang paulit-ulit na sinusubukang mag-send ng text. Bigla na lang parang multo lumapit ang doppelganger ni Clarice na may kakaibang ningning sa mga mata. Clarice, kailangan nating mag-usap. Anyaya nito sa kanya na may di maipaliwanag na kalmado sa boses. Parang may magnetong nagtulak kay Clarice na sumunod at bumalik sa loob ng kondo. Sa loob, inilahad ng doppelganger ang isang nakakagimbal na katotohanan. Ako si Clarice pero galing ako sa ibang dimensyon. Malapit na ang katapusan mo dito at may kailangan kang gawin, sabi ng doppelganger na may seryosong mukha. Ibinunyag nito na kailangan ni Clarice na isagawa ang isang ritual, ang pag-aalay ng 3 buhay bago sumapit ang hating gabi. Habang lumalalim ang gabi at papalapit ang oras ng hating gabi, si Clarice ay nakatayo sa bingit ng isang mapanganib na desisyon. Paano niya haharapin ang nakakatakot na gawaing ito? At ano ang mangyayari kung hindi niya ito matupad? Ang bawat segundo ay mahalaga at ang susunod na hakbang ni Clarice ay maaaring magdulot ng hindi maibabalik na pagbabago sa kanyang buhay at sa buhay ng iba. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, naglakad si Clarice sa mga eskinita ng Makati, dala ang mabigat na pasanin ng desisyon na kanyang kinakaharap. Ang kanyang isipan ay puno ng takot at pag-aalinlangan, ngunit alam niyang kailangan niyang gawin ang kinakailangan. Kaya ko ba ito? Tanong niya sa sarili habang papalapit siya sa lugar kung saan niya haharapin ang kanyang kapalaran. Sa isang bakanteng lote, sinundan niya sina Arnel at Bong na lasing at walang kamalay-malay. Pasensya na, kailangan ko to gawin, bulong ni Clarice sa hangin. Isa-isa niyang ginawa ang kinakailangang hakbang upang kitilin ang kanilang mga buhay. Ang bawat galaw ay tila bumibigat sa kanyang konsensya, ngunit pinilit niyang huwag magpadala sa emosyon. Sa huling sandali, hindi niya magawang patayin si Leo na nagmakaawa sa kanyang harapan. Clarice, maawa ka, hindi ko alam ang ginawa kong kasalanan. Pagmamakaawa ni Leo. Umiyak si Clarice, hindi niya kaya. Umalis siya at naghanap ng ibang biktima. Ang kanyang puso'y nagdurugo sa bawat hakbang. Walang kamalay-malay si Aling Celia na nakaupo sa isang madilim na sulok ang naging ikatlong biktima ni Clarice. Sorry po, Aling Celia, sambit niya habang may luha sa kanyang mga mata. Ginawa niya ang kinakailangan. Ang ritual ay kailangan ng ikatlong buhay. Bumalik si Clarice sa kondo kung saan ang doppelganger ay naghihintay na may handang mga kandila at simbolong nakapinta sa sahig para sa ritual. Handa ka na ba? Tanong ng kanyang kaharap na may kakaibang ngiti. Nagsimula silang magsagawa ng ritual. Ang bawat bulong at dasal ay nagpapalakas sa kanilang kapangyarihan. Sa kasagsagan ng ritual, dumating ang mga pulis na may baril na nakatutok sa kanila. Freeze! Walang kikilos ng masama, sigaw ng isang pulis. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap at nasawi ang doppelganger. Hindi ito maaari,
Sigaw ni Clarice habang nakikita niyang bumagsak ang katawan ng kanyang kaharap. Sa tulong ng mahiwagang proteksyon mula sa ritual, nakumpleto ni Clarice ang seremonya at siya'y napunta sa isang bagong dimensyon na puno ng kadiliman at sakit. "Nasaan ako?" tanong niya sa sarili habang nakapaligid sa kanya ang mga aninong nagbabadya ng panganib. Nagising si Clarice sa isang marangyang bahay kung saan siya'y sinalubong ng isang pamilyang hindi niya kilala. "Welcome home, anak," bati sa kanya ng isang babaeng hindi niya ina. At habang lumalapit ang isa pang bersyon ni Clarice sa bahay, handa na siyang ipagpatuloy ang siklo ng kababalaghan sa bagong mundo. Ano kaya ang mangyayari sa bagong yugto ng kanyang buhay? Anong misteryo ang naghihintay na mabunyag? Sa huli, natutunan ni Clarice na ang bawat desisyon ay may kaakibat na kahihinatnan, mabuti man o masama. Maraming salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makasama kayo ulit sa susunod na upload. Mag-ingat ka, baka ang susunod na pintong buksan mo ay sa ibang dimensyon na pala. Hanggang sa muli, mga ka-creepy, at tandaan, hindi lahat ng nakikita ay kung ano talaga sila. Goodbye. For now.